Hi mga kamaestro! Welcome to my YouTube channel, Maestro Keanu. And bago ninyo panoorin itong bagong vlog natin na ito ay dapat nakasubscribe ka sa aking YouTube channel, Maestro Keanu. And don't forget to hit the notification bell para updated ka sa aking mga new vlog patungkol sa SB19. Ayan, bago ang lahat, mag-shoutout muna tayo sa ating mga new subscribers and followers sa ating TikTok, YouTube, and of course sa ating page, Maestro Keanu. And actually, ako po ay natutuwa sa mga comment ninyo, magdamag kong binabasa. Hindi naman actually, ang OA naman na magdamag, no? Nagbabasa po ako ng mga comments ninyo at sobrang nakakataba ng puso dahil nga ang gaganda ng mga feedback ninyo. So, halata naman sa akin, naninibago pa ako, kinikilala ko pa sila. Mag-shoutout muna tayo, mega shoutout to Hi Diet Angel. And of course, kay Melanie.Molina43, M.TB.6050. Mega shoutout sa inyong lahat. Ivy Loranas. Mega shoutout sa inyo. Maraming nagtatanong kung ako ba ay certified 18. Char. So, bahala na kayo. Basta ako po ay support sa inyo. You know, hindi naman agad-agad natin masasabi. Pero, nakakataba ng puso yung mga comments ninyo. And kahapon po, habang ako po ay nasa Eton Centris, ako po ay nagva-vlog doon. May nakarecognize sa akin. Kaya, sorry po talaga. Ako po ay nahihiya. Sorry dahil hindi po ako nakalapit, naka-hi, hello sa inyo po. Kahit po kayo ay nakatingin sa akin. Ako po ay mahiyain. Pero, thank you po sa inyong lahat. At ramdam ko yung feelings ninyo na nayan kayo sa event ni Pablo kahapon. And sasagutin natin yung mga katanungan sa comment. Kung ano bang hitsura ni Pablo. I-describe ko daw ang physical appearance ni Pablo. So by the way, eto na nga. Pero bago yon, syempre dapat kilalanin muna natin si Pablo. Kahapon ay may nag-iikot po ng mga fans ni Pablo na nagbibigay ng flyers. So habang ako po ay nakaupo doon sa ground, ako po ay nagva-vlog noon, may lumapit po sa akin na fans. So sabi ko kung stop siya ni Pablo kasi syempre magtatanong-tanong na tayo doon kasi nga malay natin makuha natin yung attention ni Pablo during that time. Kinuha ko po siya kasi naging curious ako kay Pablo. So hindi ko naman talaga totally kilala pa ang SB19. Alang ako nagkaroon ng interest sa kanila nung kami po ay nag-meet sa Korea ni Estel at ni Justin. So that's why andito ako para sabihin sa inyo yung experience ko, first time ko, at eto na nga. So dapat nating kilalanin muna si Pablo para at least kilala natin, of course. Okay? So, hindi ko naman talaga totally sila kilalang lahat ng SB19, but for today ay kikilalanin natin sila. Si Pablo po ay isang songwriter, rapper, producer, a leader, arranger, and CEO ng 1Z Entertainment at isa siya sa mga miyembro ng SB19 na nagpasikat ng Gento at ang Mapa. Hindi po ako yung totally nakagaya ninyo na die-hard fan ng SB19, specifically sa mga kanilang mga genres. Pero ako po ay fan nila pagdating sa sayawan at sa kantahan. So ngayon lang ako nagva-vlog patungkol sa kanila kasi nga nakita ko yung full support ninyo sa SB19 at nakikita ko yung alam mo yon, naghahanap kayo, para kayong networking din. Kagaya ko, I am a networker. Para kayong mga networker din kasi naghahanap kayo, nagre-recruit kayo ng mga magiging kaisa ninyo sa pagpapakilala sa SB19. And of course,
ayun na nga, nabihag na ninyo ako. So, isa na ako sa magpapakalat ng information patungkol sa SB19. Actually, his discography is overwhelmingly classical. So, alam mo yon, isa sa mga kanyang mga kinompose, mga na-record is La Luna. So, anong ibig sabihin ng La Luna? So, according dito sa flyers na bigay ni Girl kahapon, it is a cinematic sounding track with hard-hitting rap verses about embracing oneself fully and ignoring society standards. So, La Luna. So, pakinggan natin yung La Luna na kanyang ginawa. And isa pa dyan, yun yung Determinado. Pinanood rin natin ang Determinado na kanyang kinompose. It is a hip-hop and rock single about finding courage to achieve your dreams. Kaya Determinado from the word itself, determined. And yung Akala, a hip-hop and rock single about drinking your troubles away with the promise of getting back up tomorrow. Panoorin nating lahat to, paulit-ulitin nating panoorin ang music video niya. So, very good, very well. Very well, Pablo. I salute you very, very, very much. Ang office namin kasi ay nasa Pacific Century Tower and 6 minutes away doon sa ginanapan ni Pablo kahapon sa Wish Bus. Kaya napapunta tayo doon kasi nga nakita natin si SB19, Justin, Estel. So ngayon, si Pablo naman. Nakalimutan ko na ako pala ay nasa Pilipinas. Na talagang expected ko na hindi ako makakalapit sa kanya at mahahawakan ko at mahahagod ang kanyang likod. Like ginawa ko sa kanya. Okay? So, ano ang dapat nating gawin para makalapit sa kanya? Sundan lang natin siya. Maglakad tayo sa market. Mag-vlog tayo without knowing na papalapit siya. Ganon lang yung ato mangyari. So, iba yung hitsura niya sa TV. Iba yung hitsura niya kapag nanonood ako sa YouTube, nanonood ako sa iba't ibang platforms, social media platforms, kaysa sa personal. Yun po yung totoong na nakita ko. Tapos yung mata niya, no? Very fierce eye. Ganyan. Hindi. Ang cute niya kanyang mata. Siguro may contact lens lang siya. Tapos grabe yung niya, no, yung mukha ng mga artist sa personal talaga, lain na sa pagmalapitan, pag inaayusan. Yung kilay niya, I love his kilay talaga. Kasi pang-astigin, nakita ko nga sa mga comment, which is agree naman ako sa sinasabi nila na astig na rin yung pagiging maangas niya, yung pagiging pogi niya, at saka yung narin yung maganda na pogi, na astigin, parang all in. Basta ang astig niya. Nag-observe lang ako kahapon na hindi tulad nila na talagang sigaw. Nadadala lang ako sa kanilang mga reaction talaga. Nag-observe ako kasi nga, unang-una, kinikilala ko pa lang si Pablo. Okay? Kinikilala ko pa lang ang mga miyembro ng SB19. Nag-effort ako kasi nga may client ako at saka meron ako mga dapat asikasuhin, pero inuna ko si Pablo. Inuna ko talaga si Pablo. Samantalang walang chance na makapunta ang iba doon kasi unang-una may work sila, hindi sila pinapayagan ng asawa nila, malayo ang area niya. So ako, from Quezon Avenue lang, nasa National Bookstore lang yung office namin, and then 6 minutes or 7 minutes away lang yung layo kasi isang diretso lang ako dyan. Malapit nga, mga 3 minutes lang ako, walang traffic eh. So ganyan. Tapos ayun na, sa dami ng mga fans
ni Pablo, naroon yung mga 18. Alam mo yun, na ang tagal-tagal nga, sabi nga mauubos na yung space, hindi pa lumalabas si Pablo. Ako nga ubos na rin yung space ko, pero nag-delete talaga ako para makuhaan ko siya, kasi nga isa sa mga compilation natin bilang mga tagahanga ng SB19. Siyempre, hindi naman mapapagkaila sa atin na meron tayong mga hinahangaan at inspirasyon. At sila yung mga inspirasyon natin, lalo na yung mga kabataan ngayon. So, hindi lang naman natin hinahangaan ng isang artist through their physical appearance, yung pagiging pogi, pagiging maganda nila. The true meaning of fan is yung nalaman ninyo yung story behind their success. Kasi, tinitingnan natin, unang dapat nating tingnan, yung kung paano sila nag-start sa kanilang career hanggang makamit nila yung kanilang success sa buhay. Kagaya namin, as a nasa business kami, as a networking industry kami. Akala ng mga kaibigan namin is maganda yung nangyari sa buhay namin bago namin nakuha yung success na meron kami ngayon. Hindi nila alam yung mga napagdaanan. So, ngayon, sa SB19, dapat tingnan muna natin yung anong nangyari sa kanila. Yung as in nag-start, kung paano sila nag-start. And, syempre, naririnig-rinig ko lang na ganito sila nag-start, ganito. So, dahil isang linggo pa lang naman din ako na sumusubaybay sa SB19. So, ito na yung pagkakataon ko para magkaroon ng chance na mabusisi ang kanilang istorya. So, titingnan natin yung kanilang mga story behind their success. Isa-isa sila or your by group. So, ayun. In general, to summarize this story, si Pablo, nakita natin yung pagiging astigin niya, yung pagiging, alam mo, mabait siya kasi ganyan sila. Thank you. Nagpa-autograph yung mga fans niya. And, astig siya, pogi siya, maganda siya. Basta I like his kilay. I like his kilay talaga. So, gagayahin natin yung kilay nila. Tapos, ang galing niyang kumanta. Sobrang galing niyang kumanta. Then, yung face niya, parang maliit yung maliit yung face niya sa personal. So, hindi ko naman siya nakita ng malapitan. Totally yung nabidyohan ko siya kasi nasa barrier lang ako, tapos nagvi-video lang ako. Kaso nga lang, ang bilis niyang lumarga. Tapos, ang daming tao, kaway ng kaway. So, nasa Pilipinas nga ako, hindi ako nagkamali. By the way, Pablo, thank you for inspiring us, for inspiring your fans, at keep it up, yung pagiging humble mo. Kailangan sa mga artists, sa mga influencers, kailangan humble lang talaga palagi para makita yung sincerity ng pagiging humble, nakikita talaga sa kanya. Kasi may mga artist na hindi sila sincere. Kumbaga, on cam, okay, behind the camera, wala na. So, I hope and we hope na talagang maging boom pa tayo sa industry. I hope na magkaroon ako ng chance na makapanood ng concert ninyo, SB19, or kung sino man sa inyong 5. But see you in Japan, Pablo, Estelle, Justin, Josh, and Ken. See you po, and sana maglakad-lakad lang kayo dun sa market sa Japan. Tulad ng nagawa nung dalawang SB19. Naman natin ini-expect na makapagpa-feature tayo sa kanilang 5, pero we are manifesting for that. Okay? So, thank you mga kamaestro sa pagsubaybay sa SB19 and of course, pagsubaybay sa aking mga vlog. More vlog to come. Before tayo mag-end ng ating vlog, we are still promoting our products, One Opti. So, ito po yung paper bag ng One Opti. Ito po yung package na ino-offer namin. And we are in business
industry, networking industry. So, if you want to avail these herbal products, so, huwag kayong mahiya na mag-chat sa akin in personal or through page. Kasi malaking tulong ito para sa ating kalusugan at lalo tigit, tayo ay tumatanda na, umiidad na kailangan natin ng food supplement para maging strong at para makita natin ng lubusan si SB19. And because of this, nakita natin si Justin and si Estelle sa Korea. Kasi kung hindi dahil sa One of the Lifestyle International, wala kami sa Korea. And because of this again, makakapunta ako ng Japan, doon din pala sila. So I hope to see you there, SB19. Bye! Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell for more updates. See you there!